Ang mga gene na nagbibigay hugis at katangian sa mga tisyu at organo ng baboy ay may 70% pagkakatulad sa tao. Kaya naman, mula pa noong sinaunang panahon, ang paggalaw sa bangkay ng tao ay itinuturing na tabo, at ang baboy din ang ginagamit bilang kahalili sa paggalaw ng mga bangkay ng tao. Maririnig ang tinig ng isang lalaking tumatawag sa pangalang Maru Maru Ham Maro. Ito ang pangalan ng ating bida, si Maro. Dagdag pa ng lalaki, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Kahit gaano pa magyabang at lumampas sa huli, 70% pa rin silang nabubuhay katulad ng baboy. Ang aming butcher na si Maro, tinalo mo pa ang isang taong humahawak ng kutsilyo ng 5 taon, at ngayon tinitingnan mo ang posisyon ko. Ikaw na, ignorante ka, sabi ng lalaki. Itinaas ng lalaki ang kanyang palakol sa harap ni Maro, ngunit hindi man lang natakot o kumurap si Maro nang bumagsak ito. Tingnan mo, Maru, hindi mo pa rin matatalo ang record ko, pabirong pagyayabang ni Manager Hu Junho. Sinabihan naman siya ni Maro na nasira niya ang mesa at pinatitigil niya na ito. Muling nagyabang si Manager Hu Junho, ito ang boss ni Maro, pinagmalaki niyang pagkakahiwa niya sa karne at sinabing napakaganda itong ibenta. Yes, you're the best, sagot naman ni Maro. Makikita naman ang husay ng pagbiyak sa katawan ng baboy ni Maro. Muling namang nagsalita si Manager Hu Junho, dekalidad ang pagkakagawa. Matapos kitang panuurin, hindi ko aakalaing mag-1 taon ka palang humahawak ng kutsilyo. Sagot ni Maro, kung wala ka namang maitutulong sa akin, tigilan mo ako sa iyong pangungulit. Si Manager Junho ay napasigaw, Hoy, Kim Yang. Sabihin mo tapos na ang backlog ni Maro ngayon. Aling Kim? Makatatlong ulit niya itong inulit bago napansin ni Kim ang tawag. Sinabihan siya ni Manager Hu Junho kung siya ay nagmumukbang at tigilan na ang pagkain ng marami. Dagdag pa niya, siya ay pupuntang Guana at huwag mong iwan ang office. Tumugon naman si Kim ng good trip, at nagbilindalhan siya ng masarap na pagkain pag-uwi. Funk Maro, alam mo kung gaano ako nagmamahal sa'yo, tama? Sabi ni Manager Junho. Naiinis naman si Maro. Inisip ni Maro, mahal ni, hindi nga bayad ang OT, galawang pakyawan, sahod 550, kaltas pa. Pag-ibig, PhilHealth, wala pang rest day at delay pa ang 13th month pay. Kuripot, reklamo ni Maro, nagwawalang bahala naman si Maro. Hindi pa dyan, pinapagawa mo rin ako ng pagpatay, tawaging butcher pero. Maluha-luhang sumagot si Manager Junho, Maro, lahat yan ay pagmamahal ko sa'yo. Hindi naman may pinta ang mukha ni Maro. Naalala mo pa ba ang unang araw mo dito? Dagdag ni Manager Junho habang sila ay naliligo. Binigyan ko kayo ng pagsusulit para sa pagpatay ng baboy. Sinabi kong babayaran kita pag nagawa mo. Karamihan ng mga tao ay nag-aalinlangan sa pag-iisip, pero ikaw hindi ka man lang pumikit. Mula ng sandaling yun, alam ko na pinanganak kang butcher. Butcher o ano pa, kinuha ako sa mga oras ng trabaho, inis na sagot ni Maro. Napasabi na lang siya na gustong kuskusin ko ang likod mo, boss. Narinig ko na, tinalo mo ang lahat ng mga bata sa mga araw ng paaralan mo. Gamitin mo ang lakas na yan para mag-scrub din ako. Sagot ni Manager Junho, para dito, hindi kita babayaran. Pera kailangan mo ng maraming pera, di ba? Pagkatapos nito, meron na akong trabaho para sa'yo para ikaw ay kumita. Sa Japan, makalipas ang 6 na buwan, sa isang kumpanya ng livestock, nagkukulang ng stock sa karne. Habang nagtatrabaho si Maro, sinabi niya, kaya ko naman kumita sa Korea, at parehas lang sahod. Bakit pinadala pa ako sa ibang bansa at bakit ginagawa nila sakin ito? Napansin ni Maro ang mga ribs na malinis na nakahiwalay. Mas mabigat kaysa regular na buto. At napansin niyang ito ay hinati sa 2 at muling idinikit. Kapansin-pansin din ang puting pulbus. Alam niya ito ay may laman sa loob. Kaya siya ay laging binabantayan ng yakuza.
Napagtanto ni Maro na kailangan mag-focus sa trabaho. Sa livestock production ng Korea, napasigaw si Manager Junho, "Ano gusto mo?" nang bumalik. Pasiga na sagot ni Maro, 6 na buwan OT, night shift at laging gwardyado ng Yakuza, maayos ba yon? Sagot ni Manager Junho, "Akala mo ba isang laro lang ito? Di ba bayad naman lahat ng OT at night shift? Bakit nagrereklamo ka pa?" "May kaduda-duda akong napansin," sagot ni Maro. "Anong kaduda-duda?" tanong ni Manager Junho. "Di ba sabi mo gusto mong kumita, ngayon umaayaw ka? Paano ang tuition ng kapatid mo, yung credit card debt ng nanay mo? Sa tingin mo ang paggawa ng pera ay laro lang? Sige, 1 buwan, aayusan ko ang lahat, at pwede kang bumalik." "Yes, sir," sagot ni Maro, sabay bagsak ng telepono. Naiinis pa rin si Maro at sinabing kung hindi lang sa pera, matagal na siyang umalis dito, at kailangan niyang magtiis ng 1 pang buwan. Balik sa trabaho, naiinis pa rin si Maro at sinabing kung hindi lang sa pera, matagal na siyang umalis dito, at kailangan niyang magtiis ng 1 pang buwan. Nang bigla siyang tinawag ng lalaking Hapones, sinabing, "Maru-chan, maayos ba trabaho mo?" Nasabi ni Maro sa kanyang sarili, ang baliw na Hapones, ang kamay niya ay lagi niyang nilalagay sa kanyang balakang. Dagdag pa ng Hapones, habang kinukurot ang pisngi ni Maro, "Alam mo ba kung gaano namin inaalagaan ang mga tao? Masipag, kung wala ka, siguradong magkakaroon kami ng seryosong problema." Naiinis at nandidiri sa ginagawa ng Hapones sa kanya, napansin ni Maro ang baril sa gilid nito. "Kaya magtrabaho tayo ng magkasama," dagdag pa ng Hapones. Nagsalita si Maro, "Nagrereklamo ka ba tungkol sa akin?" Nasabi lang ng Hapones, hindi naman, birthday lang daw ng kanyang girlfriend, kaya maaga siyang aalis at papalitan siya ng kanyang kasama. Hindi naman nagtagal, dumating din ang kanyang hinihintay. Tinawag siya nito at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkahuli. Pinakilala naman ito ng lalaking Yakuza bilang pinakabata at pinaka-cute na miyembro ng grupo. "Ito ang kasing edad mo lang, Maru-chan," sabi ng lalaki. Pinakilala rin niya si Maro sa lalaki bilang ang butcher. Hindi naman makapagsalita si Maro sa gulat, dahil sa laki ng lalaki, at inutusan ng Yakuza boss na iligpit ang mga ribs sa isang tabi. "Boss, saan ang isang tabi?" tanong ng lalaki. Nagalit ang boss. "Ang tanga mo, gamitin mo nga ang utak mo." Sinabihan itong ingatan ang mga ito. Nang binuhat na ng lalaki ang mga buto, biglang lumindol ng malakas at nabitawan ang mga ribs. Humalos sa hangin ang puting pulbos. Nakita ito ni Maro pagkatapos ng lindol. Makikitang pinagpawisan ang boss at nagtanong kay Maro, "Unang danas mo pala ng malakas na lindol?" Nasabi niya ito dahil sa reaksyon ni Maro. Nang sandaling tutulong na si Maro sa pagpulot ng mga buto, pinigilan siya ng boss at sinabing sila na lang ang bahala. Bumalik sa kanyang ginagawa si Maro habang nakatalikod, pinakikinggan niya ang usapan ng dalawa. Ang boss naman ay sinabihan ang lalaki na dahan-dahan lang damputin ang mga buto. Sumang-ayon ang lalaki, ngunit sinabi, "Boss, di ba sinabi ninyong ang butcher ay mula sa Korea?" Sumang-ayon ang boss. Dagdag pa ng lalaki, hindi ba alam ng pinagbabawal na gamot ang pulbos, at hindi ba't siya nakakaintindi ng Hapon? Pinatigil ang lalaki, sinabing, "Bakiyaro." Narinig ito ni Maro. Sa paglingon ni Maro, nakatutok na sa kanya ang baril. Binanggit ang kanyang pangalan at sinabing, "Goman Neisai." Natakot si Maro at napaisip, dito na ba matatapos ang buhay ko? Nagtrabaho ako ng mabuti bilang isang butcher araw-araw para ipangtusto sa aking pamilya, at ngayon ay mamamatay ako ng walang dahilan sa lugar na ito. Hindi ko pa gustong mamatay, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Biglang naalala niya ang sinabi ng kanyang boss na ang katawan ng baboy ay kahawig ng tao. Ang unang pagsubok niyang patayin ang baboy, tinanong niya kung saan parte ng baboy ang dapat patamaan gamit ang hampas. Tinuro ito ni Manager Junho. Sinabi niyang sa leeg.
Gusto patayin ng Yakuza boss si Maro. Bago makalabit niya ang gatilyo, naputol ang kamay niya sa napakalinis na paraan. Ginawa ito ni Maro gamit ang kutsilyo. Damanak ang dugo. Makikita ang matinding hapdi at sakit sa mukha ng Yakuza boss, at ang alingawngaw ng sigaw na magpapakaba sa kahit sinong makakarinig at makakakita. Samantalang ang mga mata ni Maro para nasa ibang mundo, walang pag-alinlangan para sa isang tigring gutom na naniniil ng kanyang biktima. Sa muling pag-indayog ng kanyang kamay, nakita niya ang tumpak at malinis na tama bumagsak ang Yakuza boss. Sa pagbalik ng ulirat ni Maro galing sa mundo ng pagpatay, naisip niya na ito pala ay isang tao. Bigla namang sumugod ang isa pang lalaki, si Daymulag, papalapit at binangga si Maro ng buong lakas. Sa lakas ng puwersa, nawasak ang pader at yumanig ang buong lugar. Sa pagbagsak ni Maro, nakapatong sa kanya si Daymulag, habang iniindayog ang kanyang mukha ng sunod-sunod na pagsuntok. Upang makaligtas, ginamit muli ni Maro ang kanyang kutsilyo upang saksakin si Daymulag. Tumama naman ito sa tadyang, ngunit sa halip na masaktan at tumigil, lalo itong nagalit. Sinabing ang kanyang saksak ay para lang sa isang toothpick, at muli ito sumuntok. Sa kalaunan, ginamit ni Daymulag ang kanyang mga kamay at sinakaw si Maro. Sa higpit ng pagkakasakal, hindi na siya makahinga. Nang mawawala na siya ng malay, muli niyang naalala ang turo ni Manager Junho, ang baboy ay may matibay na buto at makapal na taba, kung hindi ka mag-iingat, hindi mo ito mahihiwa gamit lang ang kutsilyo. Ang tamang paraan ay ang hiwain sa pagitan ng buto at taba. Muli namang bumalik sa mundo ng pagpatay si Maro. At muling ginamit niya ang kanyang kutsilyo, tinarak niya ito sa pagitan ng tiyan at tadyang, sabay ng pagpihit at inikat sa tiyan. Bumusawak ang dugo sa kanyang katawan. Nakakapangilabot na pamamaraan, isang taong sinilang upang maging butcher. Rapang si Maro makaalis mula roon. Napasabi na lang siya, ang taong ito ay mas mabigat pa sa baboy. Nagsuka naman ng dugo si Maro dahil sa pinsalang kanyang natamo. Sandali siyang napaisip, ito ay isang self-defense. At kung hindi ko sila napatay, ako ang kanilang papatayin. Maniniwala kaya ang mga tao sa akin? Hindi, lahat ng sasabihin ko ay isang lang sa mga alibay. Ang tanging pag-asa ko na lang ay ang mga pulis, pero ang mga Yakuza. Gulong-gulo ang isip ni Maro, at bigla niyang naisip ang isang paraan ng apoy na tutupok sa lahat at magliligtas sa kanya. Nang biglang may isa pang lalaki sa ibabaw ng kanyang likuran at may hawak ng armas. Mabilis naman napansin ito ni Maro. Ang lalaki ang sumigaw, ikaw na mababang uri ng manggagawa, sino ka para patayin ang aming mga tao? Sabay kalabit sa kanyang otomatikong armas. Mabilis namang tumakbo si Maro upang makaiwas. Galawang tanggol. Muling sumigaw ang lalaki, sa tingin mo makakatakas ka pa, duwag. Hahanapin kita at papatayin. Si Maro naman ay pumasok sa isang malaking freezer. Tumakbo ka hanggang kaya mo, pero sa huli mapapatay parent kita. Mamatay ka na, duwag. Sandaling tumahimik, sa paghinto ng armas, sa loob ng freezer, nawala si Maro. Nagsalita ang lalaki, hoy, munting baboy, hanggang kailan ka magtatago? Kung lalabas ka at magmamakaawa, tatapusin ko agad ang paghihirap mo. Nang may mapansin ang lalaki sa likod ng katawan ng baboy, isang sapatos. Sabi ng lalaki, mukhang tahimik ka at magaling magtago, mukhang mahihirapan ako hanapin ka. Mahahanap kita, tanga, sabay paputok sa sapatos. Ngunit sinadya pala ito ni Maro, at siya ay lumitaw mula sa likuran ng lalaki at sinabing, ikaw na bastardong Yakuza. Kita naman ang pagkainis at bigla sa mukha ng lalaki. At siya ay tinamaan ng isang katawan ng baboy na sinipa ni Maro. Naisip ng lalaki, ang buset na batang ito. Sabay talon ni Maro at sabing, mamatay ka. Sagot ng lalaki, hindi ito maari. At tumama ang saksak ni Maro. Sabi niya, tuwing magsasalita ka, tinatawag mo akong baboy o di kaya bata,
Tumahimik ka, bastardo. Sagot ng lalaki, ikaw na tanga, kung sasaksak ka na lang, hindi pa sa leeg, mamatay ka, munting baboy. Nang hindi niya makalabit ang gatilyo, nagtaka siya at hindi niya mag-alaw ang kanyang daliri. Naalala ni Maro ang turo ni Manager Junho. Ang brachial plexus ito ay tumutukoy sa nerve bundle na kumiktado sa spinal cord sa harap ng paa ng baboy at kung sa tao. Itinuro niya ang lokasyon nito. At ang pagpuntirya dito ay mag-i-immobilize sa tao o sa baboy. Ano sa tingin mo, Maro? Naniniwala ka na 75% ang tao at baboy ay magkapariho. At hinugot ni Maro ang kutsilyo at muling sinaksak ang lalaki, tapos ka na, dagdag pa ni Maro. Tumahimik ka na. Makalipas ang 6 na oras, makikitang si Maro ay umaakyat ng hagdan at hinahabol ang kanyang paghinga. Kalahating taon lang akong wala dito, siguro kailangan ko ng lumipat ng tuluyan, nasabi niya sa kanyang sarili. Bumalik siya sa Korea sa isang mabilisang flight, at nakita niyang walang yakuza na nakasunod. Sinunog pala ni Maro ang lahat ng mga ebidensya at ang buong gusali kasama ang mga katawan ng napatay niyang yakuza. Tapos na, nang makarating na si Maro sa kanilang bahay, napansin niyang bukas pa ang ilaw. Inisip niya, gising pa ang lahat. Mom, bumalik na ako. Bakit gising pa kayo? At marami akong perang kinita, at may pasalubong ako galing Japan. Ngunit ang kanyang ngiti ay napalitan ng pangamba nang makita niyang nagkalat ang mga gamit sa bahay. Anong nangyari dito? Tanong niya. Sila ba ay nanakawan? Sumigaw muli si Maro, tinatawag ang ina, at nagtatanong kung nasan sila. Nang bigla niyang napansin ang isang bagay, isang buto ng baboy. Kita ang kaba sa mukha ni Maro, at nagtataka kung bakit nandoon yun. Nang may isang tinig ang nagsabing, mabutit nakabalik ka na. 5 lalaki ang tumambad sa kanyang harapan. Hindi, nasabi ni Maro sa kanyang sarili. Ang yakuza. Paano kayo nakapunta dito? Tanong niya. Tanong ng lalaking nakasalamin. Ikaw si Maro, di ba? Inisip ni Maro, wag mong sabihing si Mom at ang aking kapatid ay involved sa mga bastardong ito. At hinahanap kong ang iyong ina at kapatid. Inisip ni Maro, baril ang binubunot ng lalaki, at nasundan nila ako sa Korea para tapusin ito. Habang nanggigil si Maro at hawak ang piraso ng buto, muling naisip niya, mga bastardong yakuza, papatayin ko kayong lahat. Nang siya ay nabigla sa kanyang nakita isang ID ng Drug Crime Investigation Division. Ako si Detective Han Tae-sik, sinabi ng lalaki. Maro, maari bang sumama ka sa amin? Napasabi na lang si Maro, pulis, hindi kaya alam na nila ang nangyari sa Japan. Sinabi naman ni Officer Han, sasabihin ko mamaya ang buong detalye, kailangan ko muna ang kooperasyon mo. Sagot ni Maro, may karapatan ba ang isang pulis para gawin ito sa isang tao sa kanyang sariling bahay? Ano ang aking pagkakamali? Sumagot ang isa pang pulis, hindi. Sa tingin ko, hindi mo naintindihan. Hindi kami ang may gawa nito, ito ay dahil sa pagwawala ng iyong ina. Nagtaas ang kilay ni Maro. Si Mom. Tugon ni Officer Han, tama ka. Ang iyong ina ay gumagamit ng droga. Nawalan ng imik at nagulat si Maro sa kanyang narinig. Naisip niya, kahit may pagka-immature ang kanyang ina at kahit na bankrupt na ang kanilang pamilya, patuloy pa rin siya sa paggastos ng pera, pero ang hirap isipin na ang aking ina ay nagdre-droga. Makikitang nagwawala ang kanyang ina dahil sa pagka-overdose sa droga, at inaasikaso ng nurse. Habang si Maro ay nakatingin sa nangyayari sa kanyang ina, naisip niya, ganito na bang lagay niya nang siya ay matagpuan ng mga pulis? Nang magsalita si Officer Han, ito ang droga at ebidensya, at ganito nila ay distribute ang droga. Ipinakita niya ang bone marrow. Tanong pa nito, alam mo ba kung gaano katagal na gumagamit ng droga ang iyong ina? Sagot ni Maro, hindi ko alam. Muling nagtanong si Officer Han, so, wala ka talagang alam sa droga? Maikling tugon ni Maro, wala. Sandaling nag-isip ang pulis at inabot ang isang calling card kay Maro, at sinabing, kung sakaling may naisip ka, tawagan mo ako. Makikita ang kanilang pag-alis habang si Maro ay nakayuko at hindi lubos maisip ang mga nangyayari. Sa parking lot,
Sa loob ng isang sasakyan, habang naninigarilyo si Officer Han, makikita ang kanyang kasamang tumutulo ang luha at uhog nito. Pinatatahimik naman niya ito sa kanyang pag-ubo dahil hindi siya makapag-isip. Sagot naman ng lalaki, kung ganun, buksan mo na lang ang bintana ng kotse. Tugon ni Officer Han, sa underground parking lot ay pinagbabawal ang paninigarilyo. Galit naman napasigaw ang lalaki, kung ganun, sa labas ka na manigarilyo. Bakit ako sa labas manigarilyo kung andito ang sasakyan ko? Sa pagpatay ng sigarilyo, muling nag-isip si Officer Han, Maru. Hamaro, kailangan nating imbestigahan ang taong ito. Habang si Maru ay nasa harapan ng kanyang nakarete na ina, kahit anong pag-iisip niya matapos ang 6 na oras pagbalik niya sa kanyang tahanan, ang pagsunog niya sa lahat ng impormasyon tungkol sa nangyari, kahit walang impormasyon ang Yakuza ay mabilis itong gumalaw. Nang tumunog ang cellphone, itong tawag pala ay mula kay Manager Junho, agad naman niya itong sinagot. Bakit ka tumawag? Sagot ni Manager Junho. Nabalitaan kong nasunog ang Japanese branch. Okay ka lang ba? Tugon ni Maru. Oo, busy ako ngayon. Kaya tumawag ka na lang mamaya. Nagsalita muli si Manager Junho. So, nakabalik ka na pala sa Korea. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ba tayo close? Bakit? Ang nanay mo ba ay nagdudroga o ano? Kita sa mukha ni Maru ang pagkabigla sa naririnig. Sabay tawa ni Manager Junho. Tanong ni Maru. Anong sinabi mo? Sagot ni Manager Junho. Natanggap mo ba ang drug-laced ribs na pinadala ko? Habang makikita ang kanyang mga alipores na nakaalalay sa kanya. Dagdag pa niya. Akala mo ba ang Yakuza ang may gawa ng mga yun? Galit na tugon ni Maru. Ano bang magawa kung mali? Wala. Wala kang nagawang mali. Gusto ko lang makatrabaho ka sa mahabang panahon. Mula nang malaman kong ikaw ay isang Ultra SSS level na butcher, at may hinanda na akong slot sa'yo, at namimiss ka ng kapatid mo. Napasigaw si Maru. Anong pinagsasabi mo? Pagkatapos mong gawin ang mga bagay na to sa isang pamilya, makikita ang kapatid ni Maru kasama si Kim na kumakain. Dagdag pa ni Manager Junho. Hindi mo ba kailangan ng pera ko, Maru? Alam mo bang kaya mo kumita ng limpak sa pagpatay? Akala mo ba ang kumpanya natin ay kumikita lang sa pagpatay ng baboy? Sa kakayahan mo ngayon, hindi ka mahihirapan magtayo ng isang konkretong gusali. Magpapadala ako ng sasakyan para sa trabaho mo ngayon. Magkita na lang tayo mamaya. Magkasama tayo para manghuli ng tao. Kuha mo? Nanginginig naman si Maru sa galit. Sa isang truck, nakatayo si Choi Do-il, isang supervisor sa World Livestock Production Company. Mayroong ibang lalaki sa loob ng truck na nagsalita, tigilan mo na ang kakadaydream mo at tulungan mo ako, pumunta ka lang ba dito para manood? Sagot ni Choi, ang mga ganyang gawain ay para sa iyo talaga. Tumugon ang lalaki, ikaw na, bastos na bata ka. Nang mahulog ang isang malaking bag sa truck, muling nagsalita ang lalaki, pakibalik ang nahulog sa truck. Sinabi ni Choi, mukhang sira na ang zipper ng bag. Baliw, makikita ang bangkay ng isang tao na kasilid sa bag. Dagdag pa niya, ganito mo ba manage ang mga karne? Kung ganun, malalaman nito ni Manager Junho. Sagot ng lalaki, baliw ka, hindi ka naman tumutulong. Sabay baba siya sa truck dahil sa init sa loob. Natanong siya ni Choi, bakit ba napakaraming bagahe? Ito pala si Baek Sok-ho, isa ring supervisor sa World Livestock Production Company. Nagsalita si Choi, tapos ka na, kung ganon, ikaw na ang susando sa bagong recruit. Nagalit naman si Sok-ho dahil siya na ang nagkarga ng karne at siya pa rin ang susando sa bagong recruit. Nagtalo na ang dalawa, nagkainitan at nagkasalubong ang kanilang mga armas, parang nagsalubong din ang dragon at tigre. Sa huli, napagdesisyonan nila si Choi na ang susando. Nagpaalam na si Choi at sinabi kay Sok-ho, bantayan ang sasakyan. Nang sumapit ang gabi, sa truck, natutulog si Sok-ho ay nagising sa isang kalabog. Nakita niyang isa pala itong pusa. Nang maalala siya kay team leader Choi na hindi pa bumabalik, binuhat niya ang pusa at hinarot. Nagtataka pa rin siya kung bakit hindi pa bumabalik si Choi. Sa paglapit niya sa pinto, nakita niyang bukas ito.
Gaano kaya kasaya ang ginagawa niya at nakalimutan niyang isara ang pinto. Bulong niya sa sarili. Sa pagpasok, tinawag niya si Choi. Nang laki ang kanyang mga mata nang makita niyang magulo sa silid. Wika niya, sabi ni Team Leader Choi, dadalhin niya ang baguhan, pero siya ang dinala nito sa impyerno. Sinipa niya ito ng dahan-dahan at tinanong, Team Leader Choi, nasaan na ang baguhan? Kung ganito, magkakaroon ako ng problema kay Manager Junho. Nang mabaliktad ang katawan ni Choi, wala na pala itong buhay. Napakamot na lang si Sokho sa kanyang ulo at bahagyang napangiti, ngiti ng pag-aalala. At nagwikang, hindi pa ako nakakakita ng taong katulad mo. Lumabas kami para sunduin ka at batiin, ngunit sinalubong mo kami ng iyong kutsilyo. Anong klaseng pag-uugali ang meron ka? Sabay hawak ng mahigpit sa kanyang sandata, dagdag pa nitong, hindi ka magtatagal sa industriya. Lumingon si Sokho sa likuran ng may masamang tingin at nakakalokong tawa. Sa kanyang pagharap, nakita niya si Maro. Tanong ni Maro, taga World Livestock Production ka rin ba? At bakas sa mukha ni Maro ang matinding galit. Di bali, wala ka bang galang sa senior mo? Hindi ka ba tinuruan ng tama sa inyong tahanan? Nang mabilis na tumakbo si Maro upang umatake, habang siya ay papalapit, muling nagsalita si Sokho, Oy, baguhan. Alam mo ba ang tawag sa isang malakas na baka? Sausage. Sabay sagang sa atake ni Maro. Sa lakas ng hampas ng pag-atake, nabasag ang kutsilyo ni Maro. Sandaling natulala si Maro sa pagkasira ng kanyang kutsilyo, inangat ni Sokho ang kanyang maso, naghanda sa paghampas nito, at sinabing, baguhan, ihanda mo ang lahat ng lakas mo. Samantalang sa World Livestock Production, naghahanda ang lahat sa welcome party para kay Maro. Nang magsalita ang isang lalaki, hindi ako makapaniwala, si Chief Sokho ang pinadala para sunduin ang baguhan. Hindi ba't kalabisan yun? Sagot ng matabang nakasalamin, anong ibig mong sabihin sa kalabisan? Sabi ni Manager Junho, the best daw ang baguhan. Tugon naman ng isang pinagpapawisan at naglalaway, may problema ba kayo sa pagsama ni Chief Choi kay Chief Sokho? Kahit 10 Chief Choi pa, hindi kayang talunin ang nag-iisang Chief Sokho. Naalala naman ng isang lalaki ang kanyang nakaraan, bago pa naging legend si Baek o si Sokho. Pinabagsak niya ang buong grupo ng mga bully gangster na namamayagpag sa relihiyon. At doon mismo siya inalok ni Manager Hong Junho na sumapi sa World Livestock Production at binigay sa kanya ang isang maso, siyang tinaguri ang bull na hindi mapigil. Balik sa laban, tinamaan ng hampas ni Chief Sokho si Maro sa lakas nito, siya ay tumilapon. Makikita naman sa mukha ni Sokho ang pagkauhaw sa laban, siya ay isang bull, malakas, mabagsik, at may matutulis na sungay, handang sumuwag ng sinumang haadlang sa kanya. Nagsalita si Sokho, paano mo napatay si Chief Choi sa ganyang kakayangan lang? Nanlaki naman ang mga mata ni Maro nang muling tinaas ni Sokho ang kanyang maso at muling umatake. Habang sinasabing kahit siya ay mas mahina, hindi siya matatalo ng isang tulad mo lang. Mabilis naman na ilega ni Maro ang hampas ng maso, at tumama ito sa pader, dahilan upang mawasak ito. Wika ni Sokho, hoy, baguhan. Ano ang tawag sa baka magaling magpinta? Sinagot niya rin itong, Picasso. Sabay hampas muli ng maso kay Maro, ngunit naiwasan pa rin ito. Subalit ginamit ni Sokho ang kanyang kaliwang kamay sa pagsuntok kay Maro, sinangga naman ito ni Maro ng kanyang braso. Muli siyang tumilapon dahil sa lakas ni Sokho. Muling nagwika si Sokho, ang iyong senior ay sinusubukan pagaanan ang mga bagay, pero hindi ka man lang tumatawa. Habang tumatagal ang laban, lalong bumibili si Sokho. Nagsalita si Sokho, hindi ka ba marunong makipaghalubilo sa mga tao? Umatake ka lang habang hindi mo pinapansin ang mga salita ko. Ngayon, tingnan natin kung kailan ka magsisimulang tumawa. Sabay muling umatake. Sa sunod-sunod na palitan ng dalawa, sunod-sunod din ang bato ng biro ni Sokho kay Maro sa kanilang mga galaw, na parang sumabay sa saliw ng tugtog ng kamatayan. Walang alinlangan, walang takot. Nang mapansin ni Maro ang isang blind spot, hindi niya sinayang ang oportunidad na umatake.
Mahigpit niyang hinawakan ang basag na kutsilyo ng kanyang dalawang kamay at mabilis na tumakbo upang saksakin sa leeg si Sokho. Bahagyang pinagpawisan si Maro nang sakmalin ni Sokho ang kutsilyo at ginamit ang braso sa pagpigil ng puwersa nito. Muling nagbiro si Sokho, ano ang tawag sa bakang kumagat ng kutsilyo? Sinagot din niya ito, Jim Munso. Checkpoint. Hinugot ni Maro ang kutsilyo sabay ng pagwasiwas nito. Nailagan naman ito ni Sokho at naisip kung si Chief Choi ay matatawa na sa birong yun, at ikaw ang ginagawa mo lang ay daplisan ako na mas masakit pa ang kagat ng lamok. Mabilis naman itong umatake ng sunod-sunod, ngunit mabilis din naman itong nailagan ni Maro. Habang tumatagal lalong nagiging kritikal at bumibilis ang pag-atake makikitang nahihirapan si Maro, nang biglang ginamit ni Sokho ang kanyang tuhod sakto naman sa pagmumukha ni Maro. Sa pagkatumba ni Maro hinawakan siya ni Sokho sa isang paa at muling nagbiro, anong tawag sa bakang lumilipad? Muli naman niya ito sinagot, Sky Cow, sabay angat kay Maro at hinampas sa sahig. Bakas naman sa mukha ni Maro ang pagkahilo at lumabas ang dugo sa ilong nito. Nagsalita si Sokho, ano hindi ka parent ba tatawa? At muli ito nang bitaw ng biro ano ang tawag sa bakang tumatawa, nang napansin niyang hindi tumitigil ang pagdurugo ng kanyang mga sugat. Huijilugs ang pinuntirya mo kanina ay ang mga vital point ko diba? Nagsalita si Maro habang hinihingal. Alam ko na kung bakit ka tinawag ni Manager Junho, na the best of the best. Baliw, hindi naman ito nadinig ni Sokho, at nagtatanong kung ano sinasabi nito. Sumagot si Maro, may itatanong lang akong isang bagay, may mga tao pa bang tumatawa sa bulok na biro mo? Nagalit naman si Sokho sa kanyang naririnig mula kay Maro, sa galit niya nanginginig ang kamay nito sa higpit ng pagkakahawak sa kanyang maso, at sinabing, ano? Akala mo magiging mabait ako sa iyo dahil baguhan ka, matapos mong bastyusan ang mga biro ko, sino ka ba para gawin yun, at muling umatake si Sokho. Subalit siya ay biglang napahinto, nabitawan ang kanyang maso at nang hina dahan-dahan siyang bumagsak at napaluhod sa harapan ni Maro, halintulad sa isang batang bakang kaluluwa lang at umaasa sa gatas ng kanyang ina. Naisip niyang ang baguhang ito hindi lang pala basta-basta niya ako sinugatan ng walang dahilan, pinutol niya ang mga nerve ko. Kaya sa paggamit ko ng lakas ito ay sumabog. Napagtanto niya man ito huli na ang lahat. Muling nang salita si Sokho, bizat ka, akala ko mapaglalaroan kita, ngunit ako pala ang pinaikot mo sa iyong mga palad? Kinuha ni Maro ang maso at itinutok ang putol ng kutsilyo sa ulo ni Sokho. Sa huling sandali nagbiro pa ito. Bago pa hinampas ng maso ni Maro ang kutsilyo, ito ang paraan ng matador sa pagpatay ng baka.